officials, of course, sa ating mga members ng media. Marami pong mga technology na kailangan nating gawan ng pananaliksik, no, para maging akma sa pangangailangan ng ating mga komunidad. Lalo na po sa larangan ng halimbawa, disaster risk reduction. Nakita niyo po yung naka-exhibit doon kanina, yung mga pananaliksik na ginawa ang PHIVOLCS para mas mapaigi yung ating assessment ng landslide prone areas. Ang ibig po kasing sabihin nito, mapapaganda kasi mapipinpoint na kung saan yung mga lugar na pinakadelikado. Magkakaroon din ng oportunidad ang mga tao para ayusin ang kanilang paligid para mapakinabangan. Kasi hindi naman po parati kung delikado ay hindi na pwedeng tirhan, hindi na pwedeng tamnan, o hindi na pwedeng toyoan ng pagkakakitaan. So isa po ito sa mga naging innovations. Nakita nyo rin po yung ating mga technology patungkol naman sa human security, yung armored plate para sa ating mga uniform personnel. Hiling po kasi ng ating uniform personnel service na magkaroon sila ng mura, reliable at ligtas na armored plate para sa kanilang personal protection. So ito po ay gumagamit ng mga lokal na material na hinalo sa mga chemicals para masigit na tumibay, at ito po ay nakapasa na sa pamantayan or standards ng bulletproof vests, at kasalukuyan na nila itong minamarket. So kasama na po ito dun sa mga linya ng mga products na atin ng minamarket. Kasama rin po dito yung mga tinatawag na smart technologies for local government units. So nakita niyo po kanina yung produkto ng yung lungsod. Actually, lungsod is a platform for managing all aspects, many aspects of local governance. So kasama na po dito hindi lang yung disaster risk reduction, traffic management, kasama na po dito yung mga urban services, basura, PWD, senior citizens, at saka meron din po silang incident reporting system na mahalaga kung tayo po ay bahagi ng isang komunidad. So for communities, the aim really is to become more resilient, more sustainable, and more, happier, no, if I will put it that way. Sa larangan naman po ng industriya, napagkita niyo sa kanina about the NYSER program of sustainable polymers. Meron din po tayong mga complete lang din po na programa on NYSER program on coastal engineering. So sa panahon po ngayon, hindi lang po dito sa may katihan ang binaba, pati rin po yung ating mga coastal areas. At mahalaga na magkaroon tayo ng ability to actually build resiliency in our coastal areas, in as much as marami pong development na nangyayari sa ating coastal areas. So doon po sa research na yun, may combination na po yun ng assessment ng most flood-prone areas in terms of coastal flooding. Meron pong introduction ng coastal building materials na akma para maiwasan yung erosion. Meron pong pagtutukoy na ng mga most eroded areas from coastal erosion. At meron po tayong testing facility rin po para sa testing facility, no, yung wave plume na tinatawag, para po para ma-assess kung anong klaseng teknolohiya ang akma sa iba-ibang klaseng wave fronts o pagdating ng daluin sa isang coastal area, para hindi siya agad-agad masira at tumutugon doon sa pangangailangan para magkaroon ng protection. So yun po yung mga iba-iba nating mga researches na sinuportahan sa larangan po ng infrastructure, ng community development at ng smart cities and communities. Thank you po.